Kasi nabanggit nga po yung impeachment kay Vice President Inday Sara. So sabi nga ni dating Pangulong Duterte, pag natuloy nga daw yung impeachment ay babalik siya sa politika. So anong opinion yun? Yes, So napakasimple na sagot natin dyan. Pangulong Duterte bilang ama, aapihin yung kanyang anak. Kahit naman ako kung anak ko, aapihin mo. Di ba? Marami na mga naglilipatan sa partido, marami na ang mga bumabalimbing. Gaya na sabi ni Senator Amy, napakapangit naman kung binalimbing na sila dati, ay babalimbing naman sila ngayon sa mga Duterte. So para sa akin lang, bilang ama, no, kilala natin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na napaka-strong person yan. At syempre bilang ama, naging ama ng Pilipinas siya. No? Sasabihin niya, inaapi yung anak ko pribado ako ngayon. So karapatan ko tumakbo. Sa tingin nyo ba matatalo siya pag tumakbong senador? Napakalabo. Kasi dahil sa legasiya na nagawa niya. Aminin natin hindi, mga ipokrito, mga naninira kay Pangulong Duterte. Aminin natin at hindi, nung panahon ng 2016, isa kayo sa sumisigaw ng pagbabago. Isa kayo sa natutuwa sa ginawa ni Pangulong Duterte. Kaya kung siya man ay tatakbo, ako'y buong puso, taos pusong susuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero mayroon kasi akong napanood ng mga vlogger na nagsisisi daw sila sa pagsuporta dati kay Pangulong Duterte. Oo, nagsisisi sila. Ipagpatuloy na nila yung pagsisisi nila dahil pagka nagising ang taong bayan sa mga kagaya nila mga traidor, sigurado magsisisi sila sa huli. No? Wala tayong dapat ipagsisi kasi alam naman natin, nasaksihan natin. Ako, isang buhay patunay na nakinabang sa kapayapaan ng panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya anong ipagsisisi nila? Ipagsisisi nila na hindi sila kumita nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At sa ngayon, nalalangisan na yung mga labi nila. Kaya ginagawa nila, sinisiraan na nila yung mag-ama. So wag sila magpa-ipokrito. Maging totoong tao tayo kasi influencer tayo. Dapat ipaalam natin sa mga taong bayan kung anong nangyayari katotohanan sa ating kapaligiran. Hindi yung ililigaw mo yung isipan. Kaya sila pinalo, kaya sila sinubscribe, kaya sila tinangkilik ng ating mga kababayan sa kanilang social media platform dahil dahil ang isinisigaw nila ay Marcos Duterte. At ngayon sasabihin nila mas pinipili nilang i-promote ang isang dilawan kaysa sa mga Duterte. Papanagutin mo gaya ng ginawa sa mga Marcoses na prejudice, hinusgahan ng walang kalaban-laban dahil nasa ibang bansa. Ngayon ang ginagawa, hinuhusgahan nila through social media. So nasa ang katarungan doon? Kasi napapansin natin nung kampanyahan nga, grabe, ilang bultong vlogger nandun, pero sa ngayon, parang halos maubos na lahat ng vlogger na sumusuporta kaya President Duterte. Masyado pang maaga kapatid, masyado pang maaga para mamuliti ka. Nagtatrabaho ang Vice Presidente, ginagawa niya ang tama. Pero itong mga sinasabi mo, hinahanap mo, wag nilang antayin magsilabasan itong mga supporters ng mga Duterte. Hinahayaan lang sila sa ngayon kasi hindi politikong tao ang mga Duterte, no? Hindi sila pumapatol sa mga ganyang maagang pamumulitika. Kaya wag nilang antayin yan. Pero ito lang masasabi ko. Noong 2016, hindi kinailangan ni Pangulong Duterte ng mga endorsement ng kung sino-sinong mga politiko. Isang mayor lang ang gumiba sa mga dilawan. Ginulat ang buong sambayanan. Yan ang masasabi ko sa iyo, kabayan. Ito sir, no, kasi diba na yung about sa war on drugs, iba kasi nagsasabi na may mga nalabag na karapatan ng tao. So para sa inyo sir, anong resulta ng war on drugs? Bakit yung paglabag ng kriminal, no? Yung karapatan ng kriminal ang pinoprotektahan natin. Ang dapat protektahan natin ay yung karapatan ng mga nabiktima, yung karapatan ng mga pinatay ng mga adik, yung karapatan ng mga pinatay ng mga kriminal. Yun ang dapat nating kampihan, di ba? Kasi kung merong paglabag sa batas yung war on drugs, dapat napanagot na nung nakaraan pa. Bakit pinaabot ngayon na wala na sa kapangyarihan ng Pangulong Duterte? Pero nung panahon na yun, tuwan-tuwa tayo dahil ano? Dahil naubos ang kriminal. At ngayon sasabihin nyo, may pagkakasala, merong biktima. Ilang beses na napagtalunan yan sa Senado at sa Korte Suprema. Marami na ang nagreklamo na mga biktima daw sila. Ang tawag dyan pa-victim, no? Kayo papipiliin ko mga kababayan. Sino ba ang kakampihan nyo? Ang mga biktima ng kriminal o ang mga kriminal na naging biktima daw ng war on drugs? Napakasimpleng katanungan niya para sa bayan ng Pilipino. Alam na ating mga kababayang OFWs, ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, kung gaano ginawa ni Pangulong Duterte na matahimik ang ating bayan. Sa ikinaso kay Pangulong Duterte, yung
Si Franz Castro ay isang kongresista mula saan? Sa Makabayan Bloc. Alam naman natin mula nung naupo si Pangulong Duterte, ano ang kanyang ginagawa? I-liquidize, i-terminate lahat ng komunistang grupo na nanggugulo sa ating bayan. So hindi natin maiwasan yan, karapatan po ng congresswoman na sinasabi mo yan. Pero tandaan nyo, Makabayan Bloc, muntik na maubos yan noong 2016 at 2019. At ngayon, ewan ko lang kung makakabalik pa sila. So tandaan po natin, lahat po ng mga hindi nakikisimpatya or sumasang-ayon sa gobyerno, ang tinatawag po doon ay rebellion of authority. So, saan kayo makikinig? Doon sa tao na nagbago ng ating bansa sa loob ng 6 na taon, o doon sa mga walang ginawa kundi manggulo sa ating bayan at sa ating gobyerno? Yung kaso na yan, kung sinasabi nila na meron silang matibay na ebidensya, i-file nila sa Korte Suprema. Kailangan ba nila ng isang dayuhan na makikialam? Meron tayong tinatawag na soberenya, sovereign country. Sovereign country ang Pilipinas. Ibig sabihin independent, no? Merong kasarinlan na tinatawag. Hindi natin kailangan ng isang dayuhan. Kaya nga tayo lumaya nung after nung tidings McDuffie nung 1944, kaya tayo lumaya sa Amerika 'Di ba? Kasi kailangan natin maging malaya sa desisyon ng ating bayan. Kaya sa lahat ng mga tumutulig sa mga Duterte, tandaan nito, mga hipokrito kayo. So yung sir, no, nabanggit niya po na may yung mga dayuhan na mag-iimbestiga sa atin. No? So sabi nga ni Senator Amy, kahiya-hiya na dayuhan na maglilitis dito sa ating bansa na makikialam. Mismong galing kay Pangulong Bongbong Marcos, meron tayong NBI, meron tayong PNP, meron tayong mga otoridad na dapat mag-imbestiga. May mga ahensya tayo na dapat mag-imbestiga sa mga gulo na nangyayari sa ating bansa. Kahiya-hiya talaga kung papayagan natin ng ibang bansa ang magbabalita ng mga ganyang pangyayari sa ating bansa. Ano mangyayari? Magpepiestahan na naman tayo ng mga balita sa iba't ibang bansa na tama nga, kriminal nga ang mga Duterte. Pero tayong mga mismong naninirahan dito sa sariling bayan, bayani ang turing natin kay Digong. Sinagot yun sir ni na may nabasa kasi akong sinagot ni Senator Ontiveros na pag daw magiging kahiya-hiya na pag pumasok dito yung ISIS. Senator Ontiveros, pang ilan ba siya sa Senado noong 2022? Natatangi, nag-iisa lang siya na nananalo. Bakit? Diba? Kasi nanahimik siya nung kampanyahan. Ganun lang kasimple. Ngayon nagbabalik ang mga dilawan saan? Sa tulong ng mga vloggers na nagtatago sa likod ng isang Marcos. Tandaan nila, ang binoto ng taong bayan ay Marcos Duterte. Yan ang minahal ng sambayanan. At kung sisirain nila yan bilang mga influencer, bilang mga vlogger, sisirain nyo yung tambalan na yan, tinatapos nyo na yung karir nyo. So sir, may mensahe na lang sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan, simpleng mensahe lang po. Iwasan po natin ang pagpapakalat ng mga maling balita at impormasyon. Kagaya ng mga sinasabi nila na dapat papanagutin ang mga Duterte. Ang tawag po doon ay nahuhusgahan natin sila, no? Nahuhusgahan natin sila nang hindi nasa tamang platform. Kumbaga, publicity in trial ang tawag doon. At hayaan po natin ang Korte Suprema kung talagang may pagkakasala ang mga Duterte. Pero parang napakasakit isipin, no, na sa loob ng mahabang panahon nag-iisang pangulo na isinakripisyo yung kanyang political career para maipalibing, no? Maipalibing si Pangulong Apo Lakay sa libingan ng mga bayani. Nagsakripisyo para nagsakripisyo sa kanyang bayan, no? Para mawala ang gulo at magkaroon ng katahimikan. 'Di ba? Nagsakripisyo para pabagsakin ng namamayagpag ng mga dilawan. So, yun lang po masabi ko. Alam niyo po kung ang katotohanan, huwag po kayo makikinig sa mga fake news, sa mga maling impormasyon, sa mga agang pamumulitika ng mga bayad na mga vloggers. Ganun lang po kasimple. Ako hindi ko sinasabi na samahan niyo ako sa laban na to, pero ako mula umpisa hanggang matapos magiging alyansa ng Marcos Duterte. Doon lang po susuportahan ko kasi sila po yung napili ko. Sila yung ipinaglabang ko nung nakaraang eleksyon. At hindi magbabago yan, no? Hindi ako bumabase doon sa popularidad. Nagbabase ako doon sa mga ligasiya na nagawa ng kanilang mga magulang. Thank you, sir.